So, magandang hapon po, mga kababayan. Dito po ulit kami sa ating podcast, Iparas kay Paras. Aking kaibigan, Eli Saludar, paring Ado Paglinawan, of course, my good friend also, Attorney Manuelito Luna. Dito po tayo at mamayang 16, 17, 18 ng November, there will be a rally of the people. And of course, ito po ay sasamahan ng Iglesia ni Cristo Faithful, ng KOJC Church and its members, and parang narinig ko yung Jesus is Lord or GIL na pinamunuhan ni Brother Villanueva. Eddie Villanueva, and so many other Groups. civil groups, civil society, mga associations na naghahangad na magkaroon ng closure through accountability and justice, na yung mga nangurakot ng pera ng mga Pilipino, mga taxpayers, mga businessmen at mga korporasyon na napunta sa gobyerno ang kanilang pera at ito ay nilustay, ay mananagot. Oo. At kung walang mananagot ay dapat maraming grupo na nagikayat din na bumaba na si Marcos sa pwesto. May mga nagsasabi, Marcos resign, Marcos alis dyan. Yan ay kusang loob ng taong bayan. Kung nakita nila na kailangan silang ikangay manawagan, ay ito yung rally sa 16, 17, and ito ay for the first time, nung una ang Iglesia ni Cristo ay tungkol doon sa impeachment ni Sara. January. January 13. Ito naman ay malawakang panawagan. Can you imagine, 3 araw sila magrarally? Ang panawagan dito ay transparency and Accountability. Transparency meaning na wag itago. Walang cover up. Wag i-divert ang mga issue. Yun ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Pero mayroong mga gunggong na takot yata kasi may tinutulak na sila na mga kasama nila na tatakbo daw sa 2028. Natatakot sila na baka wala nang tsansa na aabot pa doon. Sino itong mga gunggong, Sek? Itong mga gunggong, itong isa ay only the face that only a mother can love. Ito namang isa, hindi mo alam kung lalaki ba o babae ang kilos. Sinipa ito ng ABS-CBN. Dahil makaliwa ang utak. Ito ngayon, si Paring Eli, mayroon siyang pasiuna drug. At sinisita niya itong dalawa dahil sinisiraan ang Iglesia ni Cristo kasi hindi na nila mapipigilan. Ang 3 araw na pagrarally ng Iglesia, alam mo naman, ang Iglesia is one of the biggest sect in the country. Sa kadisiplinado mga miyembro. Disiplinado, tapos sinisiraan, binabayaran daw, or kung ano-ano ng mga... So in short, natatakot ba sila? Natatakot sila. Oo. Lalo na itong dalawa, lalo na itong isa na mamaang-maangan na political, political analyst. Kaya tawag sa kanya, bias, political analyst. Pero siguro... Mga political anay. Pero binabagit kasi nitong si political, o di umano na political analyst, itong si Ronald Llamas at kasama si Christian Esguerra. Itong kalbo.
yung kanilang binabanggit na parang sabi niya, bakit itong mga iglesia to magrarally ay parang ano yung galit daw ng tao ginagamit. Baka nakakalimot siya na yung mga miyembro ng iglesia na Ay, tao din. Pilipino rin. At saka taxpayers. Oh, taxpayers at naapektuhan din ng napakaraming kalamidad. Oo. Kasi ang itsura kasi nitong si Llamas, mukhang hindi tao eh. Ha? Kung panahon pa ng Neanderthal ito eh. Ang mga miyembro ng iglesia, binabaha din. Naapektuhan din, nabibiktima din ng korupsyon. Kaya meron silang karapatan na mag-rally at mag-organisa nito. Pambihira naman Hindi to. naman tama yung ginagawa mo, vocals. Gets pa na Llamas. Ha? Tapos ang sinasabi, Nilalait mo ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na para bang wala silang karapatan na ilalahad yung kanilang hinanakit, mga kanilang damdamin bilang Pilipino. Hindi naman, ang Iglesia sa bawat sulok ng Pilipinas, mayroon yan. At napipil nila, lalo na maraming iglesia sa Cebu na naging biktima din dito sa flood. Maraming biktima sa Negros Island region. At ngayon naman sa mga Northern Luzon provinces, Isabela, Cagayan, Bicol. So ito lahat po ay kailangan nila ipaabot yung kanilang mga hinanain. Tapos sasabihin mo, tinitake advantage yung galit ng tao. Sino bang nagtitake advantage? Ikaw, kasi daldal ka ng daldal. Wala namang saysay yung pinagsasabi mo, Ronald Llamas. Paring Eli, panoorin natin. Pakita nga natin itong mga dinadaldal nitong kulukoy na ito. Mag-converge sa 16, 17, 18, 3 araw. Diba? At gagamitin itong mga issue na pinag-uusapan natin. No? Para sa kapayapaan. Diba? Ingat lang, baka sumambulat sa mukha nila, baka bumalik. Para sa kapayapaan, diba? Gawa na yung mga t-shirt para sa kapayapaan. No? So, habang nangyayari ito, yung ating galit, no? Yung ating outrage dito sa mga pangyayaring ito, eto naman, may mga nagpaplano na ito ay gamitin para sa kanilang sariling insidious objectives. Diba? Kaya hindi rin naman natin sila pwedeng palampasin. Diba? Para namang sobrang linis nung pinaglalaban nila na mga leader. Sobrang linis nung gusto nilang ipalit na leader. No? Gusto nilang i-install na gobyerno. Kitang-kita halimbawa dito sa nangyari sa Cebu na kasama sila sa problema. Kasama sila sa kabulukan ng sistema. Kasama sila sa krimen na nangyayari. Tapos gagamitin yung ating galit. Diba? Gagamitin yung ating galit para sila ay makabalik sa poder, sa kapangyarihan. Wag naman tayong pumayag. Wag naman tayong pumayag sa ganyan. Baka akala kasi nila, dahil sa pangyayaring ito, galit na galit tayo. Talaga lamang, galit na galit tayo. Makakalimutan na natin, no? Yung kanilang layunin dito sa gagawin nilang mga pagkilos. Pero alam mo, Senator, napapansin ko, hindi na ganun kasimple o kadali na mabola yung mga Pilipino. Siguro kumpara ng mga early 2000s or before, yung tipong pag may nakitang butas sa gobyerno, talaga nagigimit siya, napapalaki, napapabagsak yung gobyerno. Dito mas marunong mag-nuance yung publiko. Siguro, malaking tulong na rin dyan yung social media. Na hindi porke sinabi ng mga oportunista, kita nyo na, dapat pabagsakin yung gobyerno, ang tindi ng korupsyon. Madaling ibalik sa kanila na hindi rin kayo malinis. At dapat lahat kayo panagutin. Tingnan mo ito, anong pangalan nito? Llamas? Ronald Llamas. Ganun ba itsura ng sobrang pangit ang mukha. Tapos nilalait pa yung iglesia. Parang sinasabi nitong gunggong na ito, sila daw ang may monopolya ng galit ng Pilipino. Yung grupo lang daw nila ang may galit. Yung mga ibang Pilipino,
dapat hindi daw dapat magalit. Eh, itong hindot na ito, gagalit-galitan lang kayo, pero chuchuwawa kayo ni Marcos eh. Ha? Kasi galit na galit kayo sa iglesia, galit na galit kayo sa KOJC, galit na galit kayo dito sa GIL, dahil alam ninyo na in any eventuality, kakampi ito kay Sara Duterte. Ginagawa niyong politika, wala namang politika ang iglesia. Wala pa naman silang sinasabi kung kakampi sila. Kung kanino, malayo pa naman yung 2028. Eh, inuunahan niyo na at parang natatakot kayo, kayong dalawang mga sinusuportahan niyo ang mga komunista. Ikaw naman, you are hiding behind the skirt. Pareho kayo. Ito namang binabae na isa na sinipa sa ABS-CBN. Wala namang ibang dinadaldalan. Sinita ko nga yan noon kasi walang ibang ini-interview yan. Si Nery Colmenares. In one interview, sinita ko ito. Hindi siya makaimik. Kasi ako naman, pag sinabi ko, bakit? Bakit mo ako inimbita? Tatanong-tanong ka. Tapos, sinasagot kita. O, dinadivert mo yung issue. So, itong mga tao na ito, pinapakita lang nila yung kanilang bias. Paling elite. So tama, sabi ko sa kanya, bias, political analyst. At saka unang-una, sino ba itong kumag na ito? Sige nga, kilalanin mayroon bang maniniwala dito na kriminal naman ito Pinalampas lang ito ni Noynoy Aquino. Pero ang daming galit nito sa pinaggagawa nito na habang siya ay empleyado ni Noynoy Aquino sa Malacanang. Ito, tingnan mo itong mga sinasabi tungkol sa kanya. Yung background niya. Ang background nitong swangit na ito. Forget his first name. This man is history before he is even current events. Llamas is back to say, one, as if to prove a clean conscience and also to shove it in our faces, that he owns even more communist high-powered guns than the AK-47 taken by the police at the scene of an accident, where initial reports put his son. Kabila ng kabi-kabilang panawagan para sibakin sa pwesto si Presidential Advisor on Political Affairs Ronald Llamas dahil sa pagbili nito ng pirated na DVD. Binigyan lang daw ito ng memo ng Malacanang. Ang kay Deputy Presidential Spokesperson Abby Valte, pinaalalahanan daw si Llamas na mas maging maingat sa mga aksyon bilang public official. Di na raw siya kailangang sibakin sa pwesto dahil inamin naman daw niya ang pagkakamali at humingi ng tawad. Presidential Political Advisor Secretary Rolando Llamas is confident that efforts to oust President Aquino will not succeed. Yung mga mahalagang institusyon ng pamahalaan, militar, mga iba't ibang departamento ay permanently divided na, no? Kaya I greatly doubt kung yung condition na yun ay nandyan. Okay, you, Lisa, the rumor is that you are having an affair with someone in Malacanang. You are going with Ronald Llamas. What? Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Ano bang karapatan nitong magsasalita at lalaitin ang iglesia? Ano bang karapatan nito na magkomentaryo siya? Yung kanyang ugali ay mas masahol pa sa mga kinukomentaran niya. Unang-una, kriminal. Yung kanyang sasakyan na may mga illegal firearms. Anong sinasabi ni Teddy Boy Locsin? Anong sinasabi ni Arcangel? Pia Arcangel? Pati pirated DVD. Pag pirated, illegal yun, di ba? Illegal. Talagang, Pirated. tapos magsasalita ka laban sa mga iba, ikaw naman ang mas masahol pang ugali. Saka na ba tingin mo ng biniling pirated DVD? Ano kayang pelikula yun? Siyempre, dahil walang
alam ko, nangligaw ito doon sa isang kaibigan ko sa Cebu binasted siya Ha? Binasted siya. Melendres ang apelido Ha? Babalik-balik siya doon. Kaya bibili na lang siya ng pirated dahil face nga, that only mother can love So, kaya pala nung tinanong si Senator Risa Duperos, nagulat si Duperos? What? Parang natakot kasi parang multo. Ano sabi ni Winnie Monson? Oh, is it true that you are chummy with a person from Malacanang? Whose name is Llamas? What? Parang na-shock. Na-shock na. Uy, wag naman Winnie Monson. I have better taste than that. Walang ganon. Pero sabi niya yung Tiberos, comrade in arms. Pag sinasabi mong comrade in arms, mga alipores ng komunista. Diba? Only the communist says the word comrade, diba? Yeah. Saka itong si Llamas, ang kanyang career ay very checkered. Hindi maganda yung background kasi ang daming violations. Ewan ko kung paano nakalusot ito. And then here comes, nag-i-issue ng mga opinion. Okay naman sana. Pero nilalait yung iglesia to me, hindi dapat yun Because you have to be clean first. Nagtitake advantage daw ang iglesia sa galit ng taong bayan. Napaka-stupid mo, pare. Gusto mo magdebate pa tayo in public. Hands off. Kung gaano ka may karapatan ang iglesia ni Cristo na mag-rally. Pinipaint niya kasi na partisan group ang iglesia ni Cristo. Ang yung grupo mo, akbayan, hindi ba numero 1 partisan? Tapos aanuhin mo yung mga ibang sekto na who are very Filipinos. Ang totoo, Sek, meron silang agenda kasi kung sakali magtagumpay itong rally at masira yung mga korakot at saka yung institusyon na kinorakot nila, wala nang chance yung kanyang... Tapos yung tinutulak niya sa 2028. Alleged na kurakot na nagyayabang, walang insertion, binunyag ni Tunying na ang laki pala ng insertion, 3 bilyon. Ayun ang gusto niyang manatili na maging may chance na maging presidente daw na kandidato sa 20... Can you imagine? What? Unang-una, yung Liberal Party at saka yung mga grupo na Pinklawan is pushing Leni. Pero ano sinasabi nitong kumag na to? Hindi naman tatakbo si Leni. Tapos sila ni Trillanes. Silang dalawa. Itong Trillanes at saka si Llamas, wala namang kaiba niyan ang utak niyan Pero yung mismong mga liberal, wala silang sinasabi. Ang liberal kasi, wala. For my own inside track, ang gusto nila talaga, si Leni Robredo will run again. But there is still, ito si Paring Eli, very close ito kay Maring Leni. There is still denial from Leni. So, ang most likely na talagang may chance na magkandidato, yung Bam Aquino. Pero yung Huntay virus lang talaga yan. Walang chance. Pero dahil nga nangliligaw si Llamas, baka sagutin siya pag naitulak niyang maging presidente. Pero what Takot si Tiberos nung na-mention yung pangalan nitong Llamas na ito. Comrade in arms pero hindi sa ibang bagay. Marami namang magkaibigan pero pag nangligaw na yung lalaki, take advantage of their friendship. Sabihin ng babae, pwede ba? Wag na lang kasi hindi kita type. Kaibigan na lang. Let's be friends. Parang gano'n sitwasyon niya. Ganun ang sabi ni Risa. Comrade na lang tayo. Pero kasi, pag comrade na lang. nang didiri ako sa iyo, sabi ni Risa Kasi sinabi niya, what? Ang history kasi ng mga akbayan, talagang kaliwang-kaliwa yan. Oo. Sapol at sapol. Ano yan sa ano pa lang sa UP pa lang,
doon na yan nag-umpisa, yung MPKP at saka yung kabataang, ano yung kay Nilo Tayag nung dati, yung original. Kabataang Makabayan. Kabataang Makabayan. Kaya doon nung nasa UP pa kami, ang kandidato namin noon, si Manny Ortega versus sa kanilang kandidato. Doon nag-umpisa yan. Mga grupo ito nila Clarence Agaraw, sila Bal Pinggel, yun ang mga original dyan eh. Eta Rosales. Yung mga yan. So, it gets carried over. Mayroon sinasabing revisionist versus tunay daw sila na following ni Marx Leninist. Pero they became Maoist eventually. Pero ang daming foreign funding niyang akbayan na yan. Itong akbayan na ito. Nakakakuha yan, ha? So, ito pala maliban sa... Baka ito si Llamas commander. Diba? Commander yan. Kaya tatawagin ko siya, Commander Brocha. Hello? Commander Brocha. Iba naman yun. Commander Bungal. Okay, so pinag-uusapan natin yung kay Llamas na yung galit ng tao, yung tungkol sa mga sinasabing malawak na korupsyon. At siyempre, inimbestiga ng ICI. Puntahan natin dito dahil sa meron kayong inihain na petition. Yes. Himayin natin na mabuti. Alam nyo kasi, hindi political to. Alam nyo kasi, legal to. Legal. Mayroon na tayong constitutional institution like the Ombudsman, COA, and the Commission on Audit. Then there's also the Department of Justice. Oh, yes. Then there's also the legislator about their investigation in aid of legislation. Pero ang Blue Ribbon kasi has always been in the forefront of investigation, not only in aid of legislation, but also they're able to come up with yung mga investigasyon na kinukuha yung kanilang report, mga findings, kinukuha ng Ombudsman. Or on the other hand, by the Department of Justice. So, ngayon, because of the testimony of Gutesa, that Martin Romualdez was delivered with money coming from Saldico, tapos doon sa anong pangalan nito? Sa Forbes Park. Pero, sabi ni Gutesa, may dinala daw galing doon sa Aguado. So, it seems that there is a tendency to go into the direction of the doorsteps ng Malacanang. The doorstep of the Palace. Alleged mastermind, no? Malacanang Palace na rin, di ba yan? Di ba? Aguado pupunta kami ni Sec doon eh. So, ngayon, siguro natakot si Marcos, gumawa siya kaagad ng independent commission. Kuno. Paano naging independent? Ang may last say, siya pa rin. He's the one who created whatever findings there. Don't tell me na hindi siya binibigyan ng report muna bago endorse sa Ombudsman. I-clear muna ni Marcos. Alam mo, ang Ombudsman, under the Ombudsman law and under the Constitution, has wielded so much power to investigate. In fact, there is even no need to file any charges because they can investigate motu proprio. Correct. Yes. In their own initiative. Maski walang reklamo. Pwede silang mag-initiate ng investigation. On their own. And come up with information after finding maybe case build-up and so on. So, ano bang kailangan pa nitong ICI, Paring Eli? It's just a shield in favor of Marcos. Tapos, duplication kasi ang Ombudsman is already the power to investigate. Ano pa ang purpose na mag-investigate pa? Tapos,
hindi pa klaro yung mga taong nilagay, like Big Singson. Bakit? Inong panahon ni Noynoy, marami ring haka-haka na gumagawa din yan, allegedly. So how can somebody suspected will conduct an investigation? Saka ito pa, Seka, how could the probable one of the most guilty, kasi siya yung pumirma ng GAA for 3 years at saka nag-release ng mga pondo sa program para lustayin. Tapos gagawa siya ng body na ad hoc fact-finding, imbestigahan itong corruption na ito na nangyari sa mismong gobyerno niya for 3 years. So how could we entrust our faith in that body that he himself has created? Yeah. And the issue may even spill over to Malacanang. So, kalokohan ito. Kalokohan. In other words, it is or cover up. Para hindi aabot sa kanya ang dribble mechanism. Dribble muna. Dribble muna. Kagaya ng sinasabi ni Chavit Singson na 31 billion ang flood control project sa ang daming mga ghost projects din. Ilocos Norte. Sinabi ni Diskaya doon sa paragraph 30 na ito yung sinampahan ng kaso nila Suarez itong regional director na suspect parate, itong Ronel Tan, di ba? Na-mention yan doon sa paragraph 30 ni Diskaya na siya yung regional director doon, including Ilocos Norte, na sinasabi ni Chavit na bakit hindi imbestigahan yan. So, ang tanong natin sa ICI, selective. But it's a duplication because government will spend again. Gagastos uli ang gobyerno para sa isang opisina na mag-imbestiga, pero yung kanilang findings, iimbestigahan uli ng ombudsman. And under the EO, yung EO 94 na question natin, ako, Attorney Manny Luna, Attorney Jacinto Paras at Attorney Ferdinand Topacio sa Korte Suprema, nagsasaad doon na hindi nga siya opisina Siya ay mere ad hoc fact-finding body. Okay. So, yan, unconstitutional po yan. So, bago natin i-discuss sa more, kaming dalawa nandito at pangatlo si Attorney Topacio, kaninang umaga, dumalog kami sa Korte Suprema para i-presenta ang aming petition na questioning the constitutionality of Executive Order 94, which is the creation of the Independent Commission for Infrastructure. Okay, ipakita natin ang aming petition. Okay, this is the news report. News report daw. Lawyers challenge creation of redundant infrastructure body before Supreme Court, November 11, 2025. A group of prominent lawyers has brought before the Supreme Court a petition questioning the constitutionality of Executive Order Number 94, Series of 2025, issued by President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., which established the Independent Commission on Infrastructure, ICI. Attorneys Manuelito Luna, Jacinto Paras, and Ferdinand Topacio, acting as taxpayers and concerned citizens, assert that the newly created ICI is a redundant body and a misuse of public funds. In their petition, they stressed their sacred duty to advance and defend the cause of the oppressed, referring to the Filipino people who they said have long been victimized by recurring floods and pervasive massive corruption committed by officialdom. The petitioners contend the creation of the ICI circumvents the existing agencies already tasked with infrastructure oversight and could pave the way for further corruption under the guise of reform. The case now pending before the Supreme Court has sparked renewed debate on government accountability and the ongoing issue
of flood control mismanagement. Okay, Yan. ayan, kanina. Ito. Ayan. Oh. At ito yung aming petition. Pakita natin. Ito, we have filed this earlier this morning. Independent Jacinto Paras, Attorney Manuelito Luna, and Ferdinand Topacio versus ito yung GR versus Independent Commission for Infrastructure, Secretariat of the Department of Secretary of the Department of Budget and Management, and the Treasurer of the Philippines. Yun po ang aming respondent. So, ito po, petitioners, Jacinto Paras, Manuelito Luna, and Ferdinand Topacio, by undersigned lawyer, Attorney Mendoza, ito, statement of the case. So, yun po ang heading ng petition namin. So, ito'y para saan to? For the unconstitutionality, certiorari to declare unconstitutional the creation of the Independent Commission for Infrastructure. And we are also Asking asking for a preliminary injunction or Para may temporary restraining restraining order para ma-stop sila from continuing with their illegal acts of investigating itong flood control Kasi and malakas infrastructure gumastos projects. ito Ang issue kasi dito, it is a violation of the Equal Protection Clause. Precisely. Because kung magpaimbestiga ka, maggastos ang gobyerno ng pera para imbestigahan ang corruption, hindi lang corruption sa flood control, sa infrastruktura. Kasi parang iniimbestigahan mo lang yung Department of Public Works. Ang daming corruption sa customs, halos lahat ng sa BIR, sa Department of Education, Agriculture. yung investigasyon na dapat pasukan ng ombudsman, yung Saldico, yung supply ng mga computers sa DepEd. Senate lang yung nag-imbestiga doon. It did not go deeper kasi naghugas ng kamay si Saldi dahil nag-divest na daw. Pero walang siksika na investigasyon tungkol dyan. Parang kinalimutan na lang. Yung sa National Irrigation Administration, ang daming kurakot yan. Yung farm to market Farm to market road sa Department of Agriculture. Tapos itong sa DOH din meron yung sa GSIS. Yung So it limits the investigation only to the infrastructure. So it is a violation of equal protection. Because you are creating a class which is only the violators of infrastructure or corruption in the infrastructure sector. Pinapalusot mo yung iba. Sandali, tapusin lang natin yung content ng Sige. Pangalawa, usurpation ni Marcos because it is undue delegation of legislative authority. Marcos cannot legislate. He is the president. To create or establish or come up with a law, it is Congress. So the executive does not have the power to legislate. And this creation of a body whereby you provide a fund is a legislative act. So, undue delegation of legislative power. Tapos, it is also a usurpation of the powers of the ombudsman because the ombudsman is already the body established by the Constitution, which has the power to investigate and to prosecute. Whereas ito, wala. Tapos wala pa silang personnel. So it's really a waste of money. In a way, this is also corruption.
Because you're spending money, Taxpayers' money. taxpayers' money, all for nothing. Yeah. Corruption din yan in a sense. Di ba? Executive Order number ano ito? 94. 94. Series of Ang take ko 2025. dyan ganito. Bago magaganap ang malawakang insertion sa pagnanakaw, ang first official act ng Pangulo was Executive Order number 1, Yes. abolishing the Presidential Anti-Corruption Commission. Yeah. Tapos 3 taon naganap ang malawakang pagnanakaw, ha? At ngayon naman, Executive Order number 4, 94. 94, ha? Para ano? Para i-cover up. Talagang matalino itong mga mastermind. Inabolish yung PACC, Ha? tapos nag-create ng bagong body, Oh. ICI. Ito, pero para sa mga taxpayers, ito, inaprubahan 41.4 million pesos yung budget dito sa ICI para sa taong 2025 lang. So hanggang December lang yan. Yeah, at saka walang power. There is no item in the budget So for that. pagkakasya ng pera ito, Walang so, siya. ito pero sa Tuloy-tuloy ang pera hemorrhage. ay Manggagaling. chargeable to the contingent fund. Pero Office of the President. pareho lang nga yan. Remember we said before, there was the opinion of Frank Drilon na yung pag-allocate ni Marcos from his contingent fund of the 125 or 625 million intelligence confidential fund kay Sara Duterte. 125. 125 ay illegal. On the one hand, kini-question nila yung pag-spend. Pero the number one question that should have been raised is against Marcos for allocating and releasing that fund when there is no item in the budget. So, how can you allocate pondo when there is no appropriation? That's Congress must first actually appropriate. Marcos is guilty of technical malversation because he released funds without any appropriation for the purpose of confidential funds in favor of the Vice President. Pangalawa, walang item, walang basis. Walang item sa General Appropriations Act that allocates for the Vice President that amount of money. So, same is true dito sa ICI. Same is true. Same is true. Hindi rin pwede. So, that is also technical malversation. Kasi contingent fund, may mga specific purpose . So, pagdating sa mga Duterte, bendalo. Pagdating sa kanila, deadma. 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 Yung pala. So, klaro yan na daming kapalpakan at saka violations. So, ng batas. we appeal to the court, the Supreme Court, in the interest of justice, to expeditiously address this problem because every day the money of the people, the taxpayers, are being spent for this useless endeavor of the ICI. Yeah. By the way, Sec, ang ating petition ay pangatlo na ito Ang unang nag-file ay ang ating kaibigan, si Luis. Luis Baroc Biraugo, who filed initially his own petition to declare as unconstitutional the EO 94. And if you remember, ito si Biraugo was also the one who filed against the constitutionality of the Truth Commission, which was established or created by then President Noynoy Aquino, which was declared by the Supreme Court as unconstitutional. So, Truth Commission at this one was also mired into the issue of equal protection. So, para parehas lang sila. Similar. Pangalawa, there is also an issue of equal protection violation because it only limits to the year 20
2016. Hindi. 2013. 2015, the last year of Noynoy Aquino, yun ang cover nito. 2015. The whole year, the whole 6 years of Duterte, and only 3 years of, and the 3 years of Marcos. That's also violation of equal protection. What about the corruption in the years of GMA? And ERAP. And ERAP. And even Ramos. You cannot just limit, ibig sabihin, yung mga corrupt nung panahon na yun, ligtas na sila. Ha? Yeah, Ang tawag ko dyan, truth decay. Truth decay. So, yung second naman, yung teacher ang nag-file. So, we were the third group. So, tatlo na yan. So, hopefully, the Supreme Court will expeditiously resolve and the petition. Consolidate this petition. Mabuhay ang Supreme Court. Mabuhay ang Supreme Court. At saka, isa pang appeal natin sana sa Korte Suprema, there are also clamor from the people. How come until now, yung issue ng PhilHealth, hindi pa rin, there is urgency to that. Ang tagal-tagal nga nung oral arguments, pero wala pa ring desisyon. Yung issue nung 25 General Appropriations Act 2025. When sila Ungab and so on, they raised the issue of yung mga blank reports sa BICAM report. And also the Duterte, yung issue on the kidnapping or habeas corpus. Habeas corpus. Even if it has become moot, but there is always that doctrine that to avoid repetition and so on and so forth. Pending daming pending, Pati ngayon sa impeachment, wala pa yung yan. Palagay ko yung tungkol doon sa final na ni Sid, tungkol doon sa 2025 budget, talagang very, very vital yun because that would have also an effect on the issue now of corruption. Yes. At saka smoking gun na yan. Pag lumabas yan, that is tantamount to declaring who is the true mastermind of all this. Yes. Okay. So, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.